So ayan na, magandang araw mga ka-PJ. Mayong buntag din doon sa ako mga kababayan diha sa Mindanao, Visayas. So, mayong buntag sa inyo dong. Pasensya na kayo at matagal tayo nakapag-upload dahil nga talagang nag-focus ako ngayon. Nakita nyo naman, tuloy-tuloy yung gastos natin itong mga nakaraan. Nandyan yung nagpalit tayo ng baterya, nagpagawa tayo ng ating relay, ng ating auxiliary fan, ano? Nagpalit din tayo ng ETF dahil nga yung ating gamit na sasakyan ay automatic transmission. Talagang sabay-sabay yung gastos natin. Kaya itong summer talagang nag-focus ako. Tahimik ako na nagbibiyahe para makabawi, di ba? Nandiyan pa nga yung na ano tayo, diba? Na binangga tayo, di ba? Kaya yun, talagang sobra yung gastos. Kaya kinakailangan makabawi. Alam ko naman na excited kayo palagi. Lalong-lalo na dyan sa mga baguhan, sa mga taga Visayas, sa Cebu. Alam natin, meron ng grab car dyan. Tsaka Davao, yan. Alam ko, merong nakaabang sa ating earnings reveal. Kaya ito na nga, merong isang subscriber na hindi na nakatiis at nag-comment siya. Ang sabi ng ating isang subscriber na si Idol Napsi, yan. Idol, bakit di ka na nagpo-post ng grab car income? Eh, siyempre, pasensya na kayo, Idol, dahil nga busy talaga tayo, di ba? Marami nga tayong hinahabol, makabawi. Ayan, so, dahil dyan, nag-comment ka, ay ito na, i-reveal natin ulit yung ating kinita nitong summer. Yan, para lalo ka rin ma-inspire. Alam ko, masipag ka din. Kasi nga, nanonood ka sa akin eh. So, ibig sabihin, dahil nanonood ka, katulad kita, matyaga at masipag. Alam ba yun? Yan, to, tara, umpisa na natin. Let's go, mga ka-PJ. So, simulan na natin mga ka-PJ. Ito yung aking weekly earnings simula nung March. Yan, para mahaba-haba tayo. Yan. Ito yung kinita ko nung March 18 hanggang March 24. Kumita tayo dyan ng 34,530. Yan o, kompleto yan o. Tapos naka 125 jobs tayo niyan. So dito naman tayo mga ka-PJ sa March 25 hanggang March 31. Tingnan natin. Yan, kumita din tayo mga ka-PJ ng 37,960. At naka-complete tayo ng 130 jobs. Okay? Malinaw? So, pagdating naman ng April 1 hanggang 7, tingnan natin. Yan, kumita tayo ng 31,770. At naka 124 jobs completed. Okay? So, fast forward tayo. April 8 hanggang April 14. Ito. Yan. O, naka 35,293. Di ba? Yan. Di ba? Eh, kung masipag ka talaga, matyaga ka. Pero sa akin kasi, hindi ko naman masyadong sinasagad. Kailangan din ng pahinga ng katawan. Tama lang yung mga ganyang earnings. Medyo okay pa yan. Normal pa yan. So, dito tayo. Fast forward tayo ng konti. Ng April 15 hanggang April 21. Tingnan natin kung magkano kinita. Yan. 32,000 tayo. Naka 127 jobs complete. Diyan nyo makikita mga ka-PJ yung trend ng earnings ko ay consistent siya. Diba? Tuloy-tuloy. Halos hindi sila nagkakalayo. Kasi same din naman yung oras na binibiyahe natin. Hindi tayo nagbabago dyan. So, forward pa tayo. Yung April 22 hanggang April 28, tingnan natin kung magkano kinikita. So, dito naman sa April 22 hanggang April 28, yan, bumaba tayo. Lunes at saka Martes, mayroon akong nilakad niya na importante, hindi tayo nakabiyahe ng maayos. Katulad na ito, tingnan natin kung magkano yung kinita ng Lunes. Yan o, 1,998 lang. Kinita natin ng Lunes. Martes, 3,000 lang, di ba? Kaya naka 29,000 lang tayo niyan. Pero tingnan natin yung linggo kung magkano kinita. O, naka 7,000. Okay? Dito naman tayo sa April 29 hanggang May 5. O, tingnan natin kung magkano ang kinita. Yan, nakabawi tayo ng konti.
naka 36,000 tayo 700 at naka 142 jobs completed. Yan, so fast forward pa para hindi kayo mainip. So dito tayo sa May 6 hanggang May 12. Yan, tingnan natin kung magkano kinita. Yan, naka 37,000 din tayo, di ba? Forward pa tayo. May 13 hanggang May 19. Tingnan natin. So dito naman sa May 13 hanggang May 19, yan, bumaba rin tayo ulit dahil nga Lunes wala rin tayong biyahe na maayos-ayos. Yan naka 4,000 lang tayo. Tapos Martes 2,600 lang, di ba? Kung hindi ka naman naaabala, halos same lang yung earnings mo, consistent talaga siya. Yun na nga yung kinita natin nung Lunes hanggang Linggo, 13 yan hanggang 19. At ito naman yung kinita natin nung Lunes at saka kahapon. Kasi nga ngayon ay coding tayo. Ayan Yan. Ayan nakita nyo? Lunes at saka Martes. Yun yung kinita natin Naka 10,000 pa lang tayo. Dahil nga ngayon, Wednesday, ito yung araw ng coding ko. Coding kasi ako ngayon. Kaya nandito ako sa bahay para magpahinga. So nakadalawa pa lang tayo. 41 jobs. Okay, so papakita ko rin sa inyo yung platinum ko. Hanggang ngayon, platinum pa rin tayo dahil nga inaalagaan natin yan. Dahil nga maraming nakukuha mga benefits katulad ng halimbawa, sinasabi ko sa inyo, yung rebate natin na 6 pesos per ride. Di ba? Sayang din yun. Ayan, kaya inaalagaan talaga natin na mananatili lang tayong maging platinum. 399 lang yung yung kailangan mong abutin. Pero naka 422 na tayo. Pasok na tayo next month. Di ba? Platinum na naman ulit yan. Anong pizza pa lang ngayon? 22 pa lang ngayon. So sigurado aabutin na naman tayo dyan ng 500 plus na jobs. Okay? So dito naman tayo sa completion rate ko. Yon medyo mataas pa naman, 95. Taas siya dahil nga iniiwasan natin talagang mag-cancel. Pwera na lang talaga kung pagdating natin doon sa pick up location wala pa yung pasahero o kaya 5 minutes na wala pa rin siya, kinakancel talaga natin yan. Hindi tayo pwedeng maghintay ng mas mahigit pa sa 5 minutes. Mahigpit tayo dyan, okay? So dito naman tayo sa aking driver rating. Ito ang mararanasan nyo. Kahit anong bait nyo sa pasahero, talagang mararanasan nyo na magba 1 star sa inyo yung pasahero. Ayun dalawa kaagad nag 1 star sa akin. Alam nyo ba kung ano ang dahilan yan? Ang dahilan lang yan, yung isa dyan, dalawa yan dalawang 1 star. Ang isa niyan ay hindi ko lang napagbigyan na mag-drive thru. Kasi gusto niya na habang nasa biyahe kami mag-drive thru. Sabi ko hindi po pwede. Bawal po kasi yun. Nakita ko rin yung drive thru, napakahaba ng pila. Maaabala yung biyahe namin, di ba? Siyempre, pick up and drop off lang tayo. Point to point lang dapat. Hindi po pwede yung dadaan sa drive-thru, magwi-withdraw sa bangko, dadaan sa 7-Eleven. Hindi po pwede yun. Bawal yun Nasa guidelines naman ni Grab yun Tapos yung isa dyan, sinita ko lang kasi ang mga anak niya nagkakalat. Pinayagan ko na nga kumain. Tapos nagkalat pa. Sinabihan ko lang na iwasan magkalat. Yun. Nagulat na lang ako kinabukasan. 1 star ako. Kaya ayun. Kahit anong bait nyo sa kanila, kahit anong pakisama nyo, tama nyo lang yung mali nila, sila pa yung galit sa'yo. Yan, ang kapalit, 1 star. Diba? Nasaan yung hostisya? Pero ganun pa man, siyempre, kasama sa hanap buhay natin yan, kasama sa trabaho natin, okay lang yan. Hindi naman mababawasan yung kita mo dyan sa 1 star nila na yan ng mga pasahero Basta, tuloy-tuloy lang ang biyahe. Go lang ng go. Huwag tayong panghinaan dyan. Basta ako, ang ginagawa ko dyan, pag naramdaman ko na medyo nainis yung pasahero dahil nasabihan mo, matik i-report ko rin sila kay Grab para patas naman, di ba? Sabihin mo rin yung side mo. Unahan mo sila ng report para doon mo sabihin yung gusto mong sabihin na kunwari, galit sa yung pasahero. Kasi sila din, pwede naman din na masuspinde yung kanilang account pag hindi sila sumusunod sa guidelines ng Grab. So, lagi nyo lang tatandaan na tayo ay hindi personal driver ng ating mga pasahero. Kaya, hindi po pwede na lahat ng request nila ay susundin natin. Lalo na kung labag ito sa guidelines ni Grab. Di ba? Kaya, huwag kayong matakot din na sunod-sunuran lang kayo sa anong gusto na kahit labag na sa kalooban nyo, di ba? Pero kung minsan, pwede naman pagbigyan paminsan-minsan. Pero kung abuso na talaga, no.
para na rin hindi sila mamimiyasa. 'Di ba? Mamimiyasa sila, magiging abusado eh. Kunwari, oh, kuya, wait lang, kasi may kukunin lang ako, ang tagal-tagal, hindi po pwede yun, kasi ang binabayaran dyan, yung oras, di ba? Yung mahalaga, yung oras, at yung distansya. Kasi pwedeng makisuyo yan, kuya, yun, kahit dito lang yung pin niya, tapos makikisuyo yung, kuya, pwede ba, doon pa kasi ako sa, ginawa ka ng FX, di ba? Meron pa nga minsan dyan eh, dalawang baba pero isang drop lang nakalagay doon sa apps, hindi pa pwede yun. Ako talaga hindi. Talagang pinagsasabihan ko sila. Na pagka ganyan, na meron pala kayong ibaba dito, pag ano kayo, double drops, pwede naman yun eh. Multiple drop off. Kaya para hindi kayo lugi, kasi may bayad din yun. At saka hindi lang naman din yun, yung safety kasi paano kung pagbaba mo doon sa kasama niya na nakikisabay lang, eh may nangyari doon, di sagutin mo pa yun, di ba? Kaya dapat kung saan lang yung pick up, doon lang. At kung saan yung drop off, doon lang din. Hindi po pwede yung makiusap na doon pa pala sa unahan. At least kung siguro kung emergency talaga, di ba? Quality consideration na lang yun kapag pinagbigyan mo sila ng ganoon. Emergency kasi nakiusap, di ba? Okay, so hanggang dito na lang muna mga ka-PJ. At magpapaalam na muna ako pansamantala. Medyo mahaba-haba na tayo. Yan, i-share ko sa inyo yung aking weekly earnings. Sana magsilbing inspirasyon sa inyo. Kasi ako, inspirasyon ko rin kayo, mas lalo akong ginaganahan magbiyahe kasi may bago akong isi-share sa inyo. Kayo, nai-inspire kayo sa akin dahil sa earnings ko. Ako naman, nai-inspire ako, lalo akong ginaganahan magbiyahe kasi nakakahiya naman kung yung earnings ko pababa ng pababa. Lalo akong nagpupursige kapag nakakabasa ako ng mga comments sa inyo na mga good, di ba? Kahit bad, wala namang problema yan. Opinion niya yan eh kung meron kayong gustong sabihin, di ba? Wala akong problema dyan. Nagbabasa ako palagi ng mga comments nyo. Nakita nyo naman, halos lahat ng mga comments yan, nire-replyan ko yan or pinupusuan ko. Kasi binabasa ko talaga isa-isa yan. Kasi dyan din ako kumukuha ng idea kung ano yung susunod kong i-content. Di ba? Ganun lang yun. So, hanggang dito na lang muna at mag-ingat po tayo lahat. Adios.